patnubay at Nandyan ka na pala. Kung ganun, sa'yo pala yung soccer company na Dream Soccer. Nag-expand ka pala ng franchise. Sikat na laro rin yun, kagaya ng football. Gusto ko nga rin sanang pag-aralan yung ganong klaseng negosyo eh. Siguro, pwede mo akong turuan ng mga ginagamit mong taktika dyan sa negosyo mo. Hindi to para sa negosyo. Ginawa ko ang lahat ng to para ibigay sa anak kong lalaki. Noon kasi, mahilig ako sa soccer. Nung nagkaanak ako, pinangalanan ko siyang Bon. Nung lumaki-laki, nakahiligan din niyang maglaro ng soccer. Sayang lang, hindi ko siya naalagaan noong mga panahong yon. Hindi ko man lang siya sa mga practice. Wala akong pera noon para mabilhan siya ng bola. Pero nasa iyo naman na ang lahat ngayon. Ngayon, gumawa ka pa ng soccer field. Pero alam mo, sa totoo lang, naaawa ako sa'yo. At bakit ka naman naaawa? Ang sabi kasi sa akin ni Kaden, yung Bon na nagpakita ron sa party ni Maya, peke pala. At mukhang hindi rin naman siya mahilig maglaro ng soccer. Pero umaasa pa rin ako na balang araw, makikita ko ang tunay kong anak. Hihintayin ko siya rito. Nagbago ng panahon. Nagbago na ang lahat. Lumipas na ang mahabang panahon. Malay mo, yung anak mong yon, hindi na pala siya mahilig maglaro ng soccer. Baka iba na ang gusto niya ngayon sa buhay niya. Basta ang alam ko lang, handa akong gawin ang lahat para lang makabawi sa kanya. Ano ba ang kaya mong gawin para makabawi sa mga pagkukulang mo? Huwag nating pag-usapan ng personal kong buhay. Pag-usapan natin ang problema natin. Ito na ba yung dinner natin? Tingnan mo, nakakapusog naman to ah. Yung tinapay meron yung greens. Tapos may protein yung meat. Tapos vitamins naman sa lettuce. At hindi lang yon, tataba rin tayo. Okay lang naman paminsan-minsan. Tingnan mo. Kita mo? Hindi naman ako mataba, di ba? Lahat ng pagkain masustansya. Kung kasama natin kumain, ang mahal natin. Nabubusog na ako sa six-pack mo. Bitawan mo na yung kamay ko. Uy. Mrs. Celebrity? Mrs. Celebrity? Ang dumi mong kumain. Ikaw rin kaya, no? Lumapit ka rito. Uy. Kung may mag-aalaga sa akin ng ganito, okay lang madungisan ako sa pagkain. Sige lang. Masisira ang image mo sa pagiging boss. Pagkasama kita, hindi ko kailangang magpanggap. Para akong nakahubad. Baliw ka talaga. Ang bastos nito. Ganito lang naman ako sa'yo, no? Yung puso at katawan ko, nakahubad para sa'yo. Oo na. Ang kulit mo talaga. Sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo sa paradiso. Sinabi ko na nagpunta ako ron para bumili ng relo. May gusto kasi akong relo. Gusto kong makita kung maganda talaga. Hindi ako naniniwala. Baka nagpunta ka ron para pagbantaan si Nathan. Kung alam mo na, bakit mo pa ako tinatanong? Pero hindi ko siya pinagbantaan.
mas tamang sabihing binalaan ko siya. Uy nga pala, kamusta na ba siya? Nag-aalala akong magalit siya at hindi na siya makipag-negotiate sa daddy ko. Pag ganun, ano nang mangyayari, Kaden? Nasaan na ba ang daddy mo ngayon? Hindi ko alam. Nakita ko lang siyang nagmamadali kanina. At bakit hindi mo siya tinanong? Kasi matagal na naman kaming hindi nag-uusap na dalawa. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngayong nag-aalala ka sa daddy mo, nagkaroon ako ng pag-asa. Sa tingin ko, kailangan na nating umalis. Saan tayo pupunta? Kahit pa sabihin mong wala kang ginawang iligal, nangyari pa rin yon sa mall na pag-aari mo. Pag dumaan to sa korte, wala ka ring takas. Pero napakalaki ng hinihingi mo. Pag nagbayad ako, ibig sabihin meron akong kasalanan. Pero pag hindi ka nagbayad, magkikita tayo sa korte. Talagang pinipilit mo ako, ha? Pinoprotektahan ko lang ang karapatan ko. Negosyante ka, hindi ba? Dapat naiintindihan mo to. Mukhang hindi talaga tayo magkakasundo. Tinatakot mo ba ako? Hindi, no? Hindi ko ugali ang ganun. Wala namang katutungan tong usapan na to. Kaya kailangan kong depensahan ang sarili ko. Uncle. Hello po. Kaden, ito yung soccer field ng daddy ko. Bakit mo ba ako dinala rito? Nasa field tayo kaya syempre magsa-soccer. Kanina lang sabi mo, di ba? Nakakataba yung hamburger. Kaya dinala kita rito para ma-burn yung calories sa kinain natin. Baliw, hindi ako marunong mag-soccer, no? Di tuturuan kita. Oh, nakalimutan ko sabihin. Kapag nasa soccer field ako, mahirap na talaga akong pigilan. Oh, Baliw talaga to. Justus. Maya, seryoso ako. Sandali, hintayin mo ako. Teka, anong ginagawa niyong lahat dito? Maya, hindi ko nga rin maintindihan eh. Nagpunta ako rito para makipag-usap kay Mr. Vigo tungkol sa negosyo. Tapos bigla na lang kayong dumating lahat dito. Pinapunta ko rito sina Ryan at Pauline para makita yung soccer field nyo. Hindi ko alam na pareho pala tayong mag-isip. Hello po, Daddy. Tingin ko hindi dapat tayo basta tanggap lang ng tanggap. Meron akong plano para labanan si Nathan. yan din ang iniisip ko. Ito ang plano ni Nathan para sirain ang competitor niya. Siya ang nag-utos sa tenant na yon para magrenta rito at magbenta ng mga peke. Paano ba pinalaki ang taong yon? Bakit napakasama ng ugali niya? Sabihin mo, ano bang plano mo? Susuportahan kita. Masaya ako na nakita kayong dalawa ni Nathan para makapag-negotiate. Sana lang maganda ang naging pag-uusap ninyo. Ang totoo, wala kaming napagkasunduan. Dahil kaming dalawa ni Mr. Vigo, magkaiba kami mag-isip at hindi nagkakaintindihan. At kung hindi rin naman buo ang loob niya sa pakikipag-negotiate, wala rin kaming kahit anong mapagkakasunduan. Mabuti pa, kumalma na muna tayong lahat. Sa ngayon kasi mukhang mainit pa tayong lahat. Sa tingin ko, mas mabuti kung magpapalamig muna tayo. Ano kaya kung maglaro muna tayo ng soccer? Kahapon kasi, hindi natin alam kung sinong natalo o nanalo. Ito na yung araw na matatalo ka, Nathan. Ano, gusto mo bang subukan? Hoy, Kaden. Soccer pa talaga ang gusto mo? Marunong ka bang maglaro, ha? At isa pa, dahil hinahamon mo ako, syempre kailangan kitang pagbigyan. Sige, maglalaro rin ako. Sali rin ako. Panonoorin ko na lang kayo at i-cheer habang naglalaro.
Teka, sandali lang. Bago kayong maglaro, huwag niyong kalimutang mag-warm up. Ayoko naman na may ma-ospital sa inyo, ha? Worried ka sa akin, ha? Salamat anak sa pag-aalala mo sa akin. Aalis muna ako sandali. Bibili lang muna ako ng tubig. Sasamahan kita. Sige. Kumusta ka na, Maya? Okay ka lang ba? Oo. Okay lang naman ako. Hindi ko alam kung masasabi kong mabuti o masama pero lagi na lang may nagpapasakit ng ulo ko. Magiging maayos din ang lahat. Maraming salamat. Ikaw, Pauline, kumusta? Sabihin mo, ano nang balita sa'yo? At yung babing dinadala mo, lalaki ba o babae? Hindi pa namin alam. Sabihan mo ako pag alam mo na para makapag-prepare ako ng tamang regalo. Yung mga gamit ng baby at yung mga gamit sa nursery, huwag na kayong bumili. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang sa akin, ipapadala ko. O kaya, kung gusto mong mamili, punta ka lang sa mall ko at i-charge mo sa akin yung mga bibilin mo. Hindi yata maganda yun. Oo nga. Bawal na mag-prepare ng gamit bago siya ipanganak. Pero paano tayo makakabili ng mga gamit? Hindi naman sa ganon, Maya. Kasi nahihiya lang ako sa'yo. Hindi mo naman kailangang mahiya. Hindi naman tayo iba sa isa't isa. Kung nag-aalala ka, ano kaya kung gawin mo akong ninang ng baby? Kailan ba kayo tinawagan ni Kaden? Bakit hindi ko alam ang tungkol doon? Ha? Balak mong hulihin si Nathan? Ano nang gagawin mo? Okay, sige. Pupunta ako. Saan at kailan? Sige, okay. Pauline, tara. Magsara ka muna. Sandali lang. Sabihin mo nga, ano bang ibig niyong sabihin na huhulihin niyo si Nathan? Iniisip kasi ni Kaden na si Nathan ang tunay na buwan. Ha? Si Nathan na may-ari ng Paradiso Mall. Ang tunay na Bon? Totoo ba yan? Paano nangyaring siya si Bon? Meron na ba siyang nakuhang ebidensya? Hanggang ngayon, naghahanap pa ng sagot si Kaden. Pauline, kahit anong mangyari, huwag mo tong sasabihin sa kahit kanino. Isikreto mo lang. Lalo na kina Uncle Vico at Maya. Huwag mo sasabihin sa kanila. Oo, sige. Wala akong pagsasabihan. Ang totoo, ngayon ko lang din nalaman na dito pala kami pupunta. Narinig ko silang magkausap. Pareho silang mahilig sa soccer kaya nag-decide silang magkita rito. Ang alam ko, may pinapatay yung bagong field ng daddy ko. Pauline, interesado ka bang magbukas ng cafe doon? Maraming salamat, Maya. Kaya lang sa lagay ko ngayon, mahihirapan na akong kumilos at mag-travel sa ibang lugar. Isa pa, umaayos na rin naman ang lagay ng maliit naming cafe. Mabuti naman. Alam mo, masaya ako marinig yan. Oo. Sa ngayon, mas marami na kaming regular customer. At saka, lumalaki na rin yung kita namin. Tapos si Ryan naman, pinopromote niya yung maliit naming cafe sa social media. Hindi magtatagal, magbebenta na rin kami ng cookies online. Sana maging successful yung business niyo. Ganito ang rules natin. 20 minutes tayo maglalaro. Walang magkakampi rito. Kung sino may pinakamaraming score, siya ang panalo. Okay, sige. Kanya-kanyang laro. Magiging masaya tong larong to. Pauline, ikaw na lang ang magbantay ng oras. Oo, sige. Maya? Interesado ka ba sa... Hindi ako magaling dyan, Kaden. Mag-cheer na lang kami ni Pauline. Kung ganun, i-cheer mo na lang ako. Pati si Daddy. Okay. Game!
Wala to. Natumba lang naman ako. Yes! Nice! Ang galing! Nakascore Thank you ka. po. Nice! Dad, galing niyo ah. Hoy! Ano ba to? Bakit kayo nagpapasahan? Akala ko ba walang kampihan to? Wala naman yun sa rules. Ang galing. Nice one. Ah!